Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. So alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga linggo na yan. But first, mga Aris, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo, atin po yung babasahin. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aris sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aris, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment, at patuloy po nag-subscribe sa atin every time na meron po tayong new reading para sa inyo. Thank you rin po sa mga nag-share para po marami pang Aris ang makapanood ng ating reading. Thank you, thank you, thank you. So, continue liking, continue commenting po. And please, please, please do not skip your ads para po sa mga libreng reading natin para po sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Cups. So, Aris, ikaw ba'y nalulumbay ngayon or nalulungkot dahil may mga plano or may mga bagay na inaasahan mong dumating ang hindi dumating ano? O kaya yung mga dating feeling mo para sa'yo pero nauwi sa wala. You feel like, bakit ganun? Anong nangyari? Binabalik-balikan mo yung mga sitwasyon pero ganun talaga eh. What's not meant for you is not meant for you. Pero, ang asahan mo this time, Aris, may darating na bagong bagay. Okay? Asahan mo this time, may papasok na isang bagong opportunity. Whether this is a new friend or a new door or isang bagong pagkakataon na sabi mo, sige, kukunin ko tong bagong ito. Bibigyan ko ng chance. Hindi ko na babalik-balikan pa yung mga pinanghinayangan mo noon. Ngayon, sa pagpasok ng bagay na ito, sabi ng yung spirit guides, prepare. Prepare because yung bagay na ito, maaring hindi mo siya inasahan. Maaring hindi ito yung itsura nung inaasahan ng bagay, pero ito talaga yung opportunity na kaloob sa'yo ni God ngayon. So, panahon to be receptive, to be open, to be excited sa mga bagong bagay. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Ace of Cups. Si Ace of Cups here, sabi dito, merong isang bagong bagay na magpapaligaya sa'yo. Ramdam ko dito yung, I don't know why, narinig ko good news. May announcement kang aasahan ngayon na sa kabila ng pagkadismaya mo, merong isang bagong bagay na babago ng kwento. Parang ganyan. So if you're experiencing now, really disappointments, heartbreak, rejections, asahan mo may kapalit yan. May kapalit na mas maganda. And you will realize na parang, ay, mas bet ko to. Ay, mas okay to. So you don't need to worry dun sa mga lumipas or mga nawala. Sabi rin dito, this is the week, Aries. This is the week na susundin mo ang tawag ng iyong puso. Susundin mo ang magpapaligaya sa'yo. Okay? Ace of Cups, you have the Four of Pentacles. Meron kang dalawang 4 here, 4-4, is angel number of protection. No? So okay ka, you and your loved ones are safe, protected, okay kayo, ligtas kayo, kaya you don't need to worry. Okay? So Four of Pentacles, clarifying our Ace of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, meron ka talagang mga bagay na iniingatan ngayon. Parang either you are nag-iipon ka ba, or meron kang pinaghahandaan, sabi mo, akin to, kukunin ko to, I will follow my heart now. Kung dati, nasanay ako na sinusunod ko yung gusto ng iba, o nagasakripisyo ako para sa gusto ng iba. Ngayon, parang malakas yung loob mo na i-prioritize naman yung akin. Ayaw mo na palagi kang nagbibigay para sa iba kasi parang
nasanay na sila eh. Ngayon, you want to keep things for yourself. Ayaw mo na ng bigay ng bigay. Ngayon, parang naglalagay ka na ng boundaries. At yung boundaries na yan, yung una, medyo may guilty-guilty ka pa dyan. Pero in the long run, you will realize na, ay, mas masaya ako pag ganito. Kapag tinatago ko or kinikip ko sa akin yung mga mahalaga sa akin without other people indulging or nangingialam sa akin, mas payapa, mas masaya. Kita ko dito na alam mo na kung ano yung para sa'yo, alam mo na rin kung ano yung hindi, at ready ka na to let go of something that you deserve to let go. Nang sa ganoon, pumasok naman sa buhay mo yung karapat-dapat. Kaya parang mas magaan, mas refreshing, mas fulfilling para sa'yo this time, itong mga yayakapin mo at ipaprioritize mo. Congratulations, okay? So, Aris, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga balak mong makuha na alam mong pag dumating sobrang saya mo? Talagang walang pagsidlan ng saya pag ito'y napasa kamay mo na. Comment down below, i-manifest na natin yan para dumating. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, parang it's time for you to, I don't know why, to bring back that childlike energy mo. Nung parang bagets-bagets ka pa, yung masaya lang, spontaneous, having fun, tumatawa. Parang ito yung linggo, meron kang gathering with family or friends, tapos pag-uusapan nyo lang, pagkukwentuhan nyo lang yung past na parang, uy, tanda mo dati, ganito tayo. Alam mo yung mga moments kapag brown out, tapos lahat kayo nasa sala lang kasi iisa lang yung kandila o kaya flashlight, tapos magkakaroon kayo ng kwentuhan about nung bata pa kayo, o nung dalaga pa kayo, o nung panahong single ka pa. Tapos you're gonna reminisce the good times. Talagang it's refreshing in a sense na yes, past yun, pero ang sarap balikan, ang sarap alalahanin. O kaya some of you, naglalakad ka sa mall, bigla mong mamimit yung iyong childhood friend o kaya dati mong kaklase sa high school, tapos kwentuhan lang kayo, catching up, pero maaalala mo yung nakaraan na sobrang saya. This is really a week for you to retrospect and see where you have been, tapos ano na yung buhay mo ngayon. May progress and at the same time may comfort na dala yun. No? So, huwag kang matakot na pag-usapan yung mga magandang bagay in the past because it will make you appreciate who you are now. Okay? The Six of Cups, the Nine of Cups. Yes, here you are. Kapag mas enjoy mo yung buhay mo na para kang bata ulit, yung parang yung mga panahong happy times pa, simpler times, parang magkakaroon ka ng pambihirang lakas ng loob. It will fulfill your heart. It will make you parang dadalhin ka nito sa mas malinaw na pananaw sa pangarap mo, sa mga goals mo. So, unahin na natin, Aris. Alam mo, pag lumalabas si Nine of Cups, mag-wish ka na. Go ahead, mag-wish ka na dito para matupad yung wish mo. So, when it comes to your wish, parang naka-angkla daw to sa mga wish mo rin noon, either nung bata ka pa, o nung college ka, o nung dalaga ka pa. Meron kang wish noon na parang this time around, maaalala mo, and then you will have the chance to make it happen now. Congratulations, okay? Meron ka talagang mga dati pang wish. At nakita ko talaga dito na magagawa mo na siya this time. Okay? So, Aris, kwentuhan time tayo. Ano ba yung mga dream job mo noon? Na akala mo yun ang trabaho ko pag lumaki ako versus ano naman yung job mo ngayon, no? Halimbawa, dati ang dream job ko maging teacher. Ngayon, I'm working in an office, no? So, magkaiba. So, what is your dream job versus your job now? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the Tower card. Okay? Alam mo, napakasimple nito, Aris. Sabi sa'yo ng iyong spirit guides, tanggapin mo yung mga pagbabago. Alam ko, malungkot ka pa, nag-reminisce ka pa dun sa mga nasayang, sa mga nawalang opportunity, sa mga nasirang pagkakataon. Pero sabi dito, just accept the change. Because change is what you need para talagang dumapo sa'yo yung para sa'yo.
Okay? Siguro ngayon nahihirapan kang mag-adjust, marami ka ring tanong kung bakit ganto, bakit ganyan, bakit nasira yon, bakit nawala yon, bakit naputol yon. Isipin mo na lang ganun talaga. God is protecting me. Kaya ayaw niyang magstay ako doon o ayaw niyang tanggapin ko yon. Something better is for me. Yun ang isipin mo. No? So accept the change, accept the chaos, because after that, things will be clear. You will realize na, ay, ito pala yung para sa akin. Ay, kaya pala inalis ako dyan because God doesn't want me to have that. Okay? Tower card, the tower card. Oh, talagang may mga pagbabago and this pagbabago is now. Ngayon to, no? So kailangan talaga active ka, matalas ang isip, and ready ka to take action sa mga pagbabago. Daanan mo lang, wag mong puwersahin, wag mong pilitin. It will happen naturally. At paglagpas mo dyan, you will realize na, ay, this is my life coming in. Alam ko na yung para sa akin, alam ko na yung destiny for me, hindi ko na kailangan pang matakot, mangamba, or mag-alala. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Swords. Si Queen of Swords dito, sabi ng yung spirit guides, ngayon sinusunod mo na ang puso mo at wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Para bagang dito narinig ko, nakapag-desisyon ka na. Meron ka ng concrete move, meron ka ng, parang I'm seeing here, meron ka ng isang gagawin na alam mong hindi na magbabago pa isip mo. Na napagnilay-nilayan mo na to, malinaw na sa'yo kung saan mo dadalhin yung bagay na yan at kung ano yung vision mo of the future. Handa ka na rin putulin sa buhay mo yung mga kumakadena sa'yo. Yung mga feeling ko this time nare-realize mo, ay mali to, ay mali siya, ay panggulo lang siya, ay baguhin ko na to. You are now clearing your life. Ginagamit mo tong espada na to, para talagang putulin, buwagin, tanggalin yung mga pumipigil sa'yo para yakapin itong tawag ng damdamin at talagang mabuo mo or ma-accomplish mo yung alam mong para sa'yo. So now, you are very unstoppable. Walang makakapigil sa'yo, Aries, this time because kitang-kita ko dito, you are really very firm. Papanindigan mo na yung mga bagay na alam mong dapat mong gawin. Queen of Swords, the Two of Pentacles. Yes. Alam mo, narinig ko dito, this week, may boses ka na. Parang, if you want to say no, you will say no. Kapag ayaw mo niyan, kapag feeling mo sobra-sobra na, enough is enough, you will say no. You will speak up for yourself. Talaga namang ngayon, kung ano yung maligaya sa'yo, yun ang kinakapitan mo. Pag hindi ka masaya dyan, talagang sasabihin mo at lalayuan mo. Nakita ko dito na super busy ka this week, marami kang gagawin. Kaya malakas ang loob mong tumanggi sa mga bagay or mga tao na alam mong hindi pwedeng unahin ngayon dahil nga marami ka pang inaasikaso. So, you are now making a choice at very konkreto ito at talaga namang alam mong hindi mo babaguhin yung ganyan desisyon. Because nakita ko very action-oriented ka eh. Meron ka talagang mga goal na pilit mong tinatapos, either meron kang mga deadline, or meron kang mga realization in life na parang ayoko na niyan, napapagod lang ako dyan, o kaya ayoko nang unahin to kasi wala naman ako napapala, o kaya ito si tita, sabi mo, tita no, ayoko niyan, hindi na ako papayag na gawin mo sa akin yan, enough na of berating me, parang ganyan. You are now putting boundaries at tumatayo ka na sa iyong sariling paa. Congratulations. In the area of your near future, meron po kayong the Devil card. In the near future, you will now pinpoint. You will now pinpoint kung ano yung main source ng mga pumipigil sa'yo. Either sarili mo yan. Halimbawa, meron kang gagawin tapos sinasabi mo, ay hindi ko ata kaya, ay hindi ko ata to deserving, dapat sa iba na lang to ibinigay. O kaya ayokong gawin, nakakahiya, baka pagtawanan ako. Yung mga self-limiting thoughts mo, you will now recognize na parang, ay, mali ata tong mga paraan ko kung paano ko kinakausap ang aking sarili. You will realize na, ay, dapat pala pinapalakas ko ang loob ko. No? For others, meron po sa inyo in the near future, you will now
Try to stop smoking or drinking or hindi ka na masyadong lalabas para gumimik o kaya yung excessive mong ginagawa. Halimbawa, noon madalas kang bumili online, lahat binibili mo, makita mo, add to cart, add to cart. Pero ngayon, binabawas-bawasan mo na kasi sabi mo, gusto kong magtipid, gusto kong mag-ipon, parang ganyan. For others naman dyan, na pinpoint mo na this time kung sino yung mga taong dapat ko ng layuan na pumipigil sa aking full potential. Halimbawa, yung kaibigan mo, akala mo close friend mo yan, pero siya pala nagpapababa ng self-esteem mo, palagi kanyang dinadown, akala mo before concern lang yon, pero yun pala hindi, talagang minamaliit ka niya. So, you're gonna be able to let that go. O kaya, two-faced friend, akala mo, totoo, yung pala plastic, marirealize mo yan. So, bibitawan mo siya. Panahon to ng pagre-release, Aris, pagre-release ng mga bagay or pag-iisip na alam mong hindi na nag-work this time. Devil card, the Ace of Cups. Dalawang beses po lumabas, si Ace of Cups. You are now really loving yourself, no? Ngayon, parang ayaw mo nang may humarang sa kaligayahan mo. Ayaw mo nang merong magdikta ng kung ano ba yung masaya sa hindi, kung ano ba yung karapat-dapat sa akin o hindi. Ngayon, ayaw mo nang may taong, alam mo yung mga hijack ng kaligayahan mo. Gusto mo na ako yung kikilos, ako yung magde-decide, at wala kong guilt feeling kapag inuna ko yung kaligayahan ko. Parang ganyan. So now, nakita ko dito yung paglaya mo eh. Paglaya mo sa kadena ng mga judgment or kadena ng expectation ng ibang tao. Marami rin sa inyo may pressure. Pressure to do this, pressure to do that. Kasi nga baka kung anong sabihin, baka kung anong ipamuka sa akin, ganyan. Pero ngayon sabi mo, enough is enough. I will do things for myself. I will value my heart. At kiber na ako sa inyo. Wala na akong pakialam sa inyo. If this makes me happy, dun ako. Parang ganyan. Congratulations. In your challenge, meron kang the 8 of Wands. Alam mo, sabi dito, Aris, kulang ka sa focus this time. Yun ang problema mo, no? Kailangan daw kapag may dumating na pagkakataon, talagang dapat nakatutok ka dyan. Kasi hindi naman lahat daw ng tao nabibigyan ng ganyan chance at hindi naman daw lahat ng tao ay talagang dinadatnan ng ganyang opportunity. So, just be grateful, be thankful, mag-focus ka dyan, pero wag ka daw magmamadali. Okay? Parang yun ang problema mo this time eh. Meron kang mga bagay na pilit mong minamadali, gusto mo agad makuha yung resulta, gusto mo agad nandyan na yung development kahit wala pa naman. So parang this time around, you also need to understand na may mga kumbaga parang sa tinapay, no? Hayaan mo muna siyang umalsa. Hayaan mo muna siyang magdoble ng laki bago natin i-knead at bago natin isapak sa oven, 'di ba? So panahon din to parang oven ka din na let things cook, let things bake. Hindi mo kailangan madaliin or i-rush or itaranta ang sarili mo because things will come at the right time. Okay? Kaya huwag mong mamadaliin yung mga proseso sa paligid mo. 8 of Wands, the Temperance card. Yes, wala kang pasensyang yung linggong ito. Yan ang problema mo. Kulang sa pasensya, kulang sa tiyaga, mabilis kang mainip, mabilis kang mairita kasi nga parang feeling mo ang bagal-bagal and things are not running the way it should be base sa yung agility and gustong mangyari. Pero sabi dito, relax ka lang. Okay naman eh, you're on the right direction. Archangel Michael is here giving you the protection. So bakit mo daw minamadali? Let things go the way it should be. Daanan mo yung proseso, huwag kang mag-shortcut. Gawin mo yung tama. Okay? Importante yan for you. At habaan ang pasensya this time, especially when things are changing. Kapag nagbabago yung mga bagay-bagay, huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan, huwag mong hanapan agad ng dulo. Let things flow at maging pasensyoso ka. In your fortune, meron kang savor your life, passion, and pleasure. Sabi dito, if you work hard, you play hard. Hindi pwedeng super seryoso ka sa isang bagay, tapos wala ka ng time for yourself. Kailangan may time ka pa rin para sa iyong sarili, magsaya ka, maglibang ka, at wag mong
sayangin yung precious time mo, no? Enjoy it with friends, with family. Kasi importante yan sa development mo para makahinga ka sa mental health mo, para malasap mo na whatever you're working hard for ay worth it at na-enjoy mo din. Okay? In your fortune, meron kang the King of Pentacles. Napakaganda nito. This is all about abundance, stability, longevity, and security. No? Kung ngayong linggong ito, okay ang kaperahan mo. Yung negosyo mo, going stable. Okay? Papasok ang mga customer, papasok ang mga kliyente, talagang matibay, matatag. Meron ako narinig na parang meron ang iaabot sa'yo na kontrata, or some of you aalokin ng isang permanent job na hindi mo na kailangan pa maging contractual for 6 months, parang ganon. Meron din po sa inyo parang this week, siguradong sigurado ka na doon sa gagawin mong isang bagay na pag nilay-nilayan mo na, very practical ang approach mo, and gamay na gamay mo yung every single step. Wala kang poproblemahin dito kasi nakita ko na tanaw mo na kung paano siya gagawin. Here, this week, wala kang ibang gagawin kundi panoorin kung paano tumubo o lumago yung isang bagay sa'yo. Narinig ko rin dito may bonus, may incentive. I don't know why. Parang yung iba ribbon cutting. Or meron kang sisimulan na isang bagong proyekto na talaga namang malaki yung pasok nung kaching-kaching. And bigla ang success to, narinig ko. Bigla ang success, nagulat ka na parang, ay, gumana. Ay, maraming may gusto. Ay, okay pala siya. Parang ganyan. So, congratulations, okay? King of Pentacles, the King of Cups. Ngayon, magpakakalmado ka lang, okay? Relax ka lang, everything is running smoothly. Huwag mo masyadong katakutan or mangamba o mag-overthink, mag-overanalyze. Relax ka lang dyan kasi pag mas relax ka, mas okay lahat ng mga inaalagaan mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, wala kang problemahin ngayon dahil parang lahat is working in its better or natural way. Parang ganyan. Umaandar ng maayos, wala masyadong aberya, lahat ay running smoothly at payapa ang isip mo. Congratulations, okay? In your divine messages, meron kang you are good enough. Sabi dito, wag mong questionin ang iyong sarili, wag mong maliitin ang iyong sarili, wag mo laitin ang iyong sarili. Okay ka, maganda ka, gwapo ka, masipag ka, yayaman ka, no? Meron kang skills, meron kang ability na kaya mong gamitin bilang bala para itawid or mapagtagumpayan yung mga gusto mo. You are good enough, okay? In your divine messages, meron po kayong Page of Swords. Sabi dito, this time, kung ano man daw yung mga darating ng mga pagkakataon para sa'yo, lumaban ka. Ready or not, ilaban mo. Kunin mo, i-accomplish mo, ikilos mo, mag-effort ka. Kung ano man tong darating na to, talaga namang yakapin mo, no? Ilaban mo. Tumayo ka dyan at sabihin mo, sige, yan yung dumating na opportunity, yan yung dumating na bagong blessing, gagawin ko. Kahit hindi ka pa masyadong marunong, you can learn as you go naman. Kayang-kaya mo siyang pag-aralan along the way. Kaya huwag kang matakot na yakapin or pumasok sa isang bagong adventure because nakita ko dito na kayang-kaya mo siyang i-manage. No? So ready or not, talagang lalaban tayo sa bagong blessing. Yes, six of wands here. Telling you talaga na you're gonna be victorious here. No? Huwag mo nang isipin pa yung husga ng ibang tao or pananaw ng ibang tao tungkol sa ginagawa mo. Pag alam mong panahon ko na, gagawin ko na, go push, ilaban mo. Because yung victory para sa'yo ay talaga namang within reach. Abot kamay, sabi nga. So, huwag kang matakot. Sa simula, syempre mahirap yan. Medyo nakakatakot, nakakakaba. Pero ganoon talaga. Along the way, you will realize na, ay, kayang-kaya ko to. May papanalo ko to. Okay, parang ganon. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bag, something important such as a new job or a raise. Yes, kung meron po sa inyo nagmamanifest ng bagong trabaho or pagtaas ng sweldo, this is your confirmation. I-claim mo to.
You have fire, strong emotion, passionate love or hate. Sabi dito, talagang napakasidhi, napakatapang ng emosyon mo this time. Kaya panahon to para gamitin yan in beautiful way. Sabi ko nga, you will follow your heart ngayon. Kung ano yung tawag ng damdamin, kung ano yung tawag ng puso, susundin mo. You have inkpot problems to be resolved. Meron ka daw mga problemang dapat lagpasan, kayang-kaya mo yan, wag mong katakutan. You have broken wishbone, wish will not be granted. Narinig ko dito na marami ka pang dapat asikasuhin para yung wish mo matupad. So, kung meron kang dapat i-align tungkol sa wish mo, asikasuhin mo na yan, i-plancha mo na yan, nang sa ganun magbago yung kwento nito. Okay? Ito yung malaking paalala sa iyo na, huy, ayusin natin. Huy, baguhin natin. Nang sa ganun, tumugma na siya para sa iyo. Okay? Ang outcome ni Aries for May 11 to 17, you have the 8 of Cups. Talagang meron ka ng lalayuan, iiwanan, or ready ka na to move. Ready ka na for a new thing. Ito ngayon, itong bagong bagay na ito. No? Na parang this time, you will tell yourself, sige, magpakatapang na tayo ngayon, sumugal na tayo ngayon, kukunin ko tong bagong to at lalayo na ako dun sa akala kong para sa akin, pero hindi pala. Hindi pala ako masaya doon, hindi pala fulfilling yon. Ngayon, itong bagong yayakapin mo, dito talaga may potensyal na ma-fulfill ka, maabot mo yung satisfaction mo, at ma-meet mo yung expectations mo. Congratulations. Eight of Cups rather, the Knight of Cups. Okay. Some of you, parang may bagong offer. Merong offer of a new door, a new opportunity, or merong isang taong magpapaunawa sa'yo na, huy, bakit ka nagtitiis dyan? Uy, bakit nandyan ka lang? And you will realize na parang, oo nga, no? Pwede pa akong mag-achieve ng bagong bagay or pwede pa akong gumawa ng bago na magpapaangat sa akin. So, this offer of clarity or new opportunity or new door ang magbibigay sa'yo ng kaliwanagan na, sige na nga, accept ko na tong bago at ayoko ng panghinayangan pa or iyakan pa yung dati or yung mga tapos na. Yung clarity na to at parang realization na to will really help you para ma-pinpoint kung ano talaga yung mga bagong pintuan para sa'yo. Congratulations. Okay? So Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Empress card, the Queen of Cups, and the Three of Swords. At the bottom, meron po kayong the High Priestess. Sabi sa'yo ng yung spirit guides, you will know in yourself kung ano yung dapat mong gawin sa question mo. May kutob ka na, may idea ka na, ang kailangan mo lang sundin yan. Alam niya na marami kang inhibitions or takot dahil may mga pinagdaanan ka na in the past na talaga namang masakit at mahirap. Pero sabi dito, kailangan mong palayain ang puso mo, kailangan mong hanapin ulit yung ligaya mo. Kung sa question mo na yan yung magdudulot sa'yo ng saya, why not give it a try? Why not give it a chance sa buhay mo, no? At huwag kang papakulong sa mga heartbreak, pain, sorrow in the past. Your past will not define who you are. You need to believe in yourself. You need to use your full potential para mabuo or malikha itong ginagawa mo or gusto mong makuha. You have the heart. Alam ko tawag to ng damdamin mo. Gusto mo to, mahal mo to. Talagang importante sa'yo to. So give it a try. Huwag mong sayangin. At yung past, lesson lang yan. Lesson na magagamit mo para maitama mo to at ma-perfect mo na this time na hindi maulit yung nangyari dati. No? So believe in yourself. Alam ko may kutob ka. So sundin mo ang kutob mo dahil alam ko dyan ka magiging payapa, may peace of mind dyan at mas mag-excel ka dahil magagawa mo na at mabubuo mo na yung talagang gusto mo. Okay? Listen to yourself. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Kayang-kaya to, magagawa to, and you will be very, very happy with this. Okay? So Aries, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 11 to 17. So po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.